Camiguin Island, isa sa mga isla na masasabi ko na nagustuhan ko. After ng Bukidnon ay nag-decide kami na pumunta naman ng Camiguin. Dito sinulit namin ang bawat spot. Nagpunta kami sa mga waterfalls gaya ng Katibawasan Falls. At syempre pati na rin sa Tuwasan Falls. Dito, mas lalo akong namangha sa ganda ng kalikasan. At syempre, in-enjoy din namin ang napakalinis at napakalamig na tubig. At dahil gusto pa namin magpalamig, nagpunta rin kami sa Santo Niño Cold Spring, isa sa pinakamalaking cold spring na napuntahan ko at talaga namang napakalamig ng tubig. May mga old places din kaming pinuntahan na masasabing bahagi na ng history ng Pilipinas. Ang Sunken Cemetery na isang napakalaking krus na lang ang iyong matatanaw, at ang Old Church Ruins na mga pader na lang ang nakaligtas sa panahon ng eruption ng Mount Vulcan at Mount Hibok-Hibok. Kinabukasan ay nag-explore naman kami sa tabing dagat. Nagpunta kami sa sandbar kung saan sasalubong sa iyo ang napakaputi at pinong buhangin na may napakalinis na tubig. Island na may puting buhangin at malinis na katubigan. Dito, mayroong mga puno na pwedeng masilungan kaya dito naming napiling magtanghalian muna. Sobrang na-enjoy namin ang trip na to kaya eto at ibabahagi ko sa inyo ang aming karanasan dito sa isla ng Camiguin. Time check, 3:30 AM at paalis na kami going to Camiguin. Ito na yung van na sasakyan namin kaya tara. Let's go na at kailangan nating habulin yung first schedule ng barko or Roro going to Camiguin Island. Dito na tayo sa may Balinguan Port kung saan sasakay tayo ng barko papuntang Camiguin Island. Nakapila lang tayo rito tapos hintayin lang natin kung ano yung sasabihin ng ating driver kasi siya yung nakikipag-usap. Tapos kung magkano yung fee, mamaya i-update ko kayo kapag nabigyan na kami ng mga detalye. Yun lang at hintay-hintayin na lang. Dito na tayo sa loob ng barge or nung Roro. Ito yung van na sinakyan namin, nakaayos na rin sa loob. At aakyat muna tayo ron sa may taas. Tingnan natin yung view. At mamaya-maya ay aalis na rin tayo. Diretso na ng biyahe papuntang Camiguin. Dito na tayo sa may loob ng barge. Dito tayo nag-stay sa may bandang dulo sa likuran. Ayan, para malapit tayo sa view kapag umandar na. Kasi ito yung itsura ng loob na passenger seat. Ayan. Itong sa likod may CR. Tapos ito yung itsura ng loob ng barko. 6 AM ang schedule ng alis ng barko natin at estimated time travel going to Camiguin ay 2 hours. Depende raw sa takbo ng barko at sa alon. Napakaganda talaga no pag umaga. Dagat yung makikita mo tas may mga ganyang view. May kabundukan, island. Fresh yung hangin. Tapos napakaraming ibon. Ewan ko kung kita sa camera, mga maliliit na ibon ang dami. Ayan, may palis ng barko going to Bohol. Bali itong port ay hindi lang for Camiguin. Meron din mga biyaheng Bohol, tapos meron ding Cebu.
Eto at paalis na tayo mga kapatid. Patras na tayo. At unti-unti na tayong umaandar. Ayan palang nakikita nyo na yan. Yan yung Mount Hibok-Hibok sa may Camiguin Island. Pero hindi tayo aakyat ha. Enjoyin lang natin tong Camiguin tour natin. Pupunta tayo sa mga iba't ibang tourist spot. Punta tayo ng mga beach, saka mga falls. Tara, tumpisa na natin tong gala natin dito sa Camiguin Island. Dito na tayo sa may Camiguin Port. Hintayin lang natin magpababa. Yun, at nakababa na tayo sa Camiguin Island. Dito tayo sa may specifically Port of Benoni. Dito kami sumakay sa may MV. Nauna nang ibaba yung sasakyan na ginamit namin. Tapos kami yung mga tao dadaan muna rito sa may Coast Guard bago tayo tuluyan ng makalabas dito sa may Port of Benoni. Welcome to Camiguin. Dito namin sa may bandang sentro ng Camiguin, Mambuhaw o Mambahaw? Mambahaw. Kain muna tayo rito sa Jollibee ng breakfast para mapag-usapan din namin yung itinerary namin. Tara! Let's go! Dito na tayo sa may bukana ng Katibawasan Falls. Ito yung unang spot na pupuntahan at gagawin namin dito sa Camiguin. Tapos dito sa may Katibawasan Falls, kung wala kayong mga damit na pang swimming or gusto nyo ng souvenirs, meron sila rito tinitinda. After natin tumingin dito at mag-check, pasok na tayo sa loob. Ito po ang kanilang entrance fee rate. Yan, regular 75, student, PWD, senior 60. Hello ma'am, kaway ka muna. Hi! Makita niyo yung goy. Ayan, dito na tayo, paloob. Tapos simentado na rin yung daan going to falls. Ito na oh, kita na yung falls. Ayan. Ayan ang Katibawasan Falls. Thank you!
Tara at baba na tayo dun sa may mismong falls. Tapos try din muna natin maligo. Magpapalamig tayo. Dito pa lang kitang-kita na yung falls. Oh. Dito mga kapatid, pag pupunta kayo ng Katibawasan Falls, hindi kayo masyadong mahihirapan sa trek. Kasi sementado at the same time may ginawa na rin silang hagdanan. And konting-konti lang talaga yung lakad. Tapos bubungad na agad sa inyo tong napakagandang Katibawasan Falls. Eto at pababa na tayo. Mga kasama ko, mga busy. Picture muna tayo. Ito yung kuha naman sa malapitan dito sa may falls mismo. Nandito na tayo sa may pinaka baba na waterfall. Hi, Kap! Ganda? Ganda? Ganda ng fall? Hindi pala. Ito naman yung drone ni Kap na home. Ready to take off na. Yun o! Para may drone shot din tayo. Napaka-astig dito mga kapatid oh. Tas sobrang lakas ng hangin kasi may current sa tubig. Tas pagka humangin sobrang lamig. Saktong sakto to kapag summer. Mas gusto ko kasi yung waterfalls kasi malamig yung tubig. Ganda. Eto lapit pa tayo. Eto parang nilagyan na rin nila ng parang inayos na rin nila mismo yung sa may falls, parang naging man-made na yung itsura niya. Pero okay lang naman, hindi naman siya totally ikinapangit. Bagkos ikinaganda pa siya. Kasi nagkaroon ng saktong paliguan yung mga tao. Tapos doon sa may gitna, may hindi ko alam kung kita sa camera, may lubid. Bawal na raw lumagpas diyan kasi malalim, and at the same time may current sa ilalim kasi siya, malapit ka na doon sa may binabagsakan mismo nung tubig ng falls. Zoom natin mga kapatid para mas may pakita ko sa inyo malapit. Ayan, kung makikita nyo sobrang lakas talaga ng bagsak ng tubig sa falls. Nung nag-research ako mga kapatid, nalaman namin na ito palang Katibawasan Falls. Ito yung pinaka mataas na waterfalls dito sa may Camiguin. Ayos. Unang spot pa lang, hindi na tayo kagad binigo. Napakaganda at tsak na mag-i-enjoy kayo rito, lalo na sa mahilig sa mga waterfalls. And at the same time, hindi ka mahihirapan ng pagpunta kasi nga konti lang yung lakad at sementado na siya. Hindi na muna tayo naligo at medyo malamig. Susunod na lang tayo na falls maliligo. Saka yung dating niya, yung vibe niya, parang ang sarap niya lang tignan. Nakakamangha yung ganda niya. Akit na muna tayo at babay muna pansamantala. Katibawasan Falls hanggang sa muli natin pagkikita. Next stop naman natin ay falls din. Kaya tara, doon na tayo sa susunod nating spot. Second spot, falls ulit tayo mga kapatid. Dito na tayo sa may Tuwasan Falls. Same lang din ng fee rito, 75 per head ang babayaran nyo bago kayo makapasok ng Tuwasan Falls. Tara at baba na tayo sa mismong falls. Dito hindi pa masyadong kita baka pagliko natin doon sa may daanan matanaw na natin yung Tuwasan Falls. Kaya baba na tayo. Ito na yung Tuwasan Falls. Mukhang maliligo tayo rito mga kapatid. Tara, lapit tayo sa may falls mismo. Mababaw lang naman, may mababaw na part. Ito mababaw lang din yan. Tapos ito dito.
Tuwa lang tayo ng mga konting picture. Malamig yung tubig at napakalinaw. Ito, lapit pa tayo konti ron sa may mismong falls. Yan ang falls. Woohoo! Lusong na muna tayo mga kapatid at ang sarap magsampisaw rito. Malamig. Sakto kasi tanghali na at medyo mainit na. Iwan lang muna natin yung ibang gamit natin dito. Grabe, ang lamig. Sarap. Sakto. Lalo na sa mainit na panahon. Yun o. Namnahom. Woo! Masan Falls, tape. Napakalamig, solid. Woo! Masan Falls, malamig! Ito, nagtry kami ng dessert. Ano bang tawag? Snack? Merienda. Nagtry kami ng merienda dito sa Camiguin. Ang tawag nila, keeping. Gawa sa Kamoting kahoy. kamoteng kahoy. Balahoy. Ano balangoy? Tapos itong kulay itim na to, Coco Jam daw. Sundot ko langot. Kain muna tayo, merienda. May team song ko. Ah. Ito naman, next. Sinugbang. Bayan, kain na naman. Sinog ba? Saging na inihaw tapos nilagyan ng margarine tapos sugar. And spice. Alright, kain. Nice. Alright, dito na tayo sa ating third spot. Nandito kami ngayon sa may Santo Niño Cold Spring. Magpapalamig pa ulit tayo rito. At punta muna tayo sa entrance para may pakita ko sa inyo yung Santo Niño Cold Spring. Let's go, let's go. Entrance fee rito ay 75 pesos din, gaya ng mga sa dalawang falls na pinuntahan namin. Ito yung sa labas oh. Napakalinaw ng tubig oh. Yan yung nanggagaling dun sa loob sa may cold spring. Grabe yung linaw. Yung tibang kahit dito ka lang sa labas oh, mag-enjoy ka na. Tapos may mga isda rin na maliliit oh, ang dami. Kaso hindi kita sa camera eh. Pero dito ang dami. Ito yung itsura ng Santo Niño Cold Spring. Dito tayo sa may mababaw na part ng Cold Spring. Legit siya. Malamig talaga, malamig. You know, couple. Malamig siya, malamig. Talagang ito yung mga gantong lugar. Yung masarap talaga. Lalo na kapag summer. Laban talaga sa tag-init. Tatry natin maglublob.
Ito yung mga in-order natin. Tinolang manok. Tapos itong rice. Tapos meron pa tayong order na pansit. Saka pritong isda. Dito na rin tayo magtatanghalian. Kasi 2 PM na rin. Isang sulyap muna dito sa napakalamig at napakagandang Santo Niño Cold Spring. Tapos na tayo rito mga kapatid at nakapagpalit na rin tayo ng damit. Ang saya rito kasi tanggal talaga yung pagod. Nakaka-refresh dahil sobrang lamig talaga ng tubig at napakalinaw, napakalinis. Ngayon ay babalik na kami dun sa van. Tignan natin kung ano namang tourist spot ang susunod na pupuntahan natin. Let's go! Alright mga kapatid, dito naman tayo ngayon sa may bagong spot, ang Old Church. Ito raw yung lumang simbahan na sira na siya pero ginawang tourist attraction na lang dito sa may Camiguin. Try natin pumasok. Ito na yung loob ng Old Church. May entrance fee na 50 pesos per head. Dito na kami sa may Sunken Cemetery naman. Kaso maambon eh. May mga tindahan din dito na bilihan ng souvenir. Ayan, pwede kang bumaba dyan. Tapos may lubid, pwede kang pumunta ron sa may cross.
Okay, nandito na tayo sa may Camiguin Blue Lagoon. Akit na muna tayo sa loob para maayos natin yung accommodation. Ang ganda ng itsura niya kasi made of bamboo. Ito, pero pataas nga lang siya. Para siyang nasa gilid ng bundok, Kap, no? Ito yung view dito sa room namin. Kita mo na yung dagat. Good morning. Hindi na nakapag-video kagabi dahil sa sobrang pagod na rin. After kumain, nakatulog na rin kami kaagad. Nandito na tayo ngayon sa jump off point ng island hopping namin ngayon. Pupunta tayo ng White Beach, saka may isa pa kami pupuntahan na island, nakalimutan yung pangalan. Mamaya i-update ko kayo kung ano yung pangalan nun. At yun, yung kasama ko ay nagpunta na ron sa may registration para matanong kung ano ba yung mga dapat naming gawin at mga babayaran. At kung paano yung mangyayari sa highland hopping namin. Day 2 dito sa Camiguin. At tara, habang maaga yung umpisa na natin ang ating adventure dito sa Camiguin Island. Let's go! Ang rent sa bangka ay 550, good for 4 person. Tapos 50 pesos per head para sa environmental fee. Ito yung parang pier nila or port kung saan sasakay tayo ng bangka para sa island hopping. Ang allowed lang talaga nila per boat ay 4 na tao. Kung susobra kayo ng 4, papipilitan kayo na humiwalay sa mga kasama nyo at isasama kayo kung saan kulang pa. Mahigpit sila pagdating sa mga passenger or sa sasakay sa mga bangka. Talagang max lang ng 4. Ito yung mga boat na gagamitin sa island hopping. Wait lang natin kung saang bangka tayo. Okay. Sige. Ulo ma'am, ulo. Ulo. Ulo ma'am, ulo. Hindi ka ma'am, abay ma'am. Kita pa, nadulas ako po talaga sa area. Para pantay tayo. You know. Ma'am, dire ma'am. Kas ma'am. Ay, para pantay kami. Biyet kasi ni Eric eh. Dito ka ma'am. Dito. Dito ka ma'am. Okay.
Dito na kami sa may jump off point going to Mantiki Island. Tapos dito pwede ka mag-rent ng life vest. Tapos pang snorkeling kasi meron daw sanctuary ng mga pawikan. Kaya nag-rent ako at itatry natin to. Kumbaga nandito na tayo eh. Try na natin. Tapos bibili na rin muna kami ng mga pagkain na gagamitin namin pag nandun kami sa island kasi baka magtagal kami ron. Same lang din ng rates yung binayaran namin dun sa may White Beach Island. Iba pala siya, hindi siya kagaya ng fee ng boat sa White Beach Island. Ito, puntahan natin. Bale, ang binayaran namin sa boat, $750. Good for 6 persons na yon. Hanap lang muna kami ng makakain, tas dadali namin doon sa island. Ayan yung mga boat na gagamitin nyo kapag pupunta kayo ng island. Alright! Sakay na tayo ng boat. Yun! Dito na tayo sa may Mantiki Island. White sand din siya mga kapatid. Pero ang pinagkaiba niya dun sa una namin pinuntahan, meron siyang mga puno, may mga shading na pwede tayong sumilong. At hindi tayo totally mainitan. Unlike dun sa nauna, as in, isang buong open area lang siya na white sand. Napakaganda rito mga kapatid. Oh. 20 minutes lang yun, ma'am. Yung dito. Ganda, 'di ba? Dapat 11. Hanap muna tayo ng mga pwestuhan natin dito para makapag-ayos ng mga gamit. Tapos na tayong kumain at pahinga lang tayo muna ng kaunti. Nakaka-relax dito mga kapatid kasi hindi ganun karami yung tao. Saka weekday kasi ngayon, Monday. Kaya siguro konti lang din yung tao.
Eto, tapos na ang aming trip to Camiguin. Oo, Gimaras. Pabalik na tayo ng CDO at ang sasakyan natin ay malinaw pa sa kalinaw. Tapos na ang Camiguin tour namin at sobrang na-enjoy namin ang Camiguin. Umakyat ng bundok, naligo sa falls, naligo sa cold spring, naligo sa dagat. Puro na lang kami ligo. Buti na lang di ako naligo nung papunta kami rito. Ito yung sasakyan namin barge.